Ang mga headphone ay hindi na bago, pero dahil sa pag-unlad ng teknolohiya, nakakakita tayo ng iba't ibang klase ng headphone na may sari-saring anyo at may mga bagong kakayahan. At isa sa mga tampok na namumukod tangi ay ang noise cancellation. Pero paano nga ba gumagana ang mga headphone na may noise cancellation? Kung nakapagbiyahe ka na sa eroplano, alam mong kapag umaandar na ang mga makina, sobrang ingay ang naririnig mo. O baka naman nagtatrabaho ka sa isang abalang opisina, kung saan ang mga tao sa paligid mo ay ginagawang imposibleng makapag-concentrate. Ngayon, kung gumamit ka na ng headphone na may noise cancellation sa mga ganitong lugar, mapapansin mong biglang naging mas tahimik ang paligid. Pero eto ang tanong, paano nga ba ito posible? Sa isang napakaliit na device, paano nito nagagawang alisin o bawasan ng ingay sa paligid mo? Ganito kasi yon, hindi tulad ng iniisip ng marami. Ang noise cancellation ay hindi lang basta nagbablock ng tunog o gumagawa ng physical na harang, parang earmuffs lang. Sa totoo lang, gumagamit ito ng prinsipyo ng pisika, ng sound waves, na sa unang tingin ay parang taliwas sa common sense, na para matanggal ang tunog, kailangan mo pang gumawa ng isa pa. Ang susi dito ay maintindihan kung paano gumagalaw ang sound waves at kung paano natin sila pwedeng gamitin laban sa sarili nila. Pero bago tayo pumasok sa usapan tungkol sa mismong noise cancellation, mahalagang maintindihan muna kung ano ang tunog. Ang tunog ay isang alon o panginginig na bumibiyahe sa hangin o anumang ibang medium sa anyo ng mga alon ng pagbabago ng presyon na tinatawag nating compression at rarefaction. Ang alon na ito ay may ilang mahalagang katangian. Mayroon itong frequency na nagtatakda kung ang tunog ay mataas o mababa at amplitude na nagtatakda kung gaano kalakas ang tunog. Kapag nakarinig ka ng eroplanong dumadaan, halimbawa, ang ingay ay kombinasyon ng maraming iba't ibang sound waves. Bawat isa ay may sariling frequency at amplitude. Pero paano nga ba nagagawa ng headphone na kontrahin ng lahat ng mga alon na ito ng sabay-sabay? Ang sagot? Nasa isang phenomenon na tinatawag na destructive interference. Isipin mo na may isang sound wave na papunta sa iyong tainga. Sabihin nating ingay ng makina ng eroplano. Ngayon, isipin mong lumikha ng pangalawang sound wave na kapareho sa lahat ng aspeto pero perpektong baliktad, parang acoustic na salamin. Kung magtagpo ang dalawang alon na ito sa parehong oras at lugar, magkakansilahin sila sa isa't isa na magre-resulta sa katahimikan. Parang pinagsama mo ang tuktok ng isang alon sa lambak ng isa pa. Kaya nagkakansilahin sila. Ito ang batayan ng lahat ng aktibong pagkansela ng ingay. Hindi ako nabubuhay ng walang noise-canceling earphones, lalo na sa trabaho, sa opisina na maingay. Madalas, hindi na ako nabubukas ng musika. Noise cancellation lang. At malaking tulong ito para makapag-concentrate ako. Ilang taon lang ang nakalipas para lang sa mga produktibo ang teknolohiyang ito. Pero ngayon, gumagana na ito at hindi na mahirap ma-access. Pero ngayon, may mga option na sa merkado na abot kaya ng lahat. Ako, halimbawa, may ginagamit ako sa trabaho na inilalagay sa loob ng tenga, isa pa na ginagamit ko para makinig ng musika, at isa pa na ginagamit ko para talagang makaranas ng katahimikan. At kung wala ka pang headphone na may ganitong teknolohiya, aminin ko na sulit talaga magkaroon nito. At maaari ko pang irekomenda ang mga ginagamit ko, pati na rin ang ginagamit ng mga tao dito sa channel. At ilalagay ko dito sa screen para makita mo. Pero ganito, paano nga ba nakakagawa ang headphone ng kabaligtarang alon ng sobrang bilis na halos kasabay ng paglikha ng ingay ay nakakagawa na agad ito ng kabaligtarang alon? Dito, pumapasok ang teknolohiya na nagpapagana sa lahat. Napakabilis na mga mikropono at mga prosesor. Ang mga headphone na may active noise cancellation ay may napakaliit na mga mikropono na kadalasang matatagpuan sa panlabas na bahagi ng headphone. Ang mga mikroponong ito ay nakakatukoy ng ingay sa paligid mo, anuman ito sa real time. Pero ang pagtukoy ng ingay ay unang hakbang pa lang. Kapag nakuha na ng mikropono ang tunog mula sa labas, isang napakabilis na digital processor ang sumusuri sa mga natanggap na alon at inihihiwalay kung alin ang totoong tuloy-tuloy na ingay at alin ang mga tunog na dapat mong marinig.
At pagkatapos, lumilikha ito ng audio signal na eksaktong kabaliktaran ng orihinal. Ang signal ay ipinapadala ng speaker sa headphone na naglalabas ng kabaligtarang alon sa iyong tainga. Lahat ito ay nangyayari sa ilang milisegundo. Sobrang bilis na hindi mo mapapansin ang pagkaantala. Ang resulta ay ang orihinal na ingay na alon at ang kabaligtarang alon ay nagtatagpo sa kanal ng iyong tainga at nagkakansela sa isa't isa. Pero baka magtanong ka, gumagana ba ito para sa lahat ng uri ng ingay? Sa totoo lang, mas komplikado ang sagot kaysa sa simpleng oo o hindi. Ang aktibong pagkansela ng ingay ay mahusay gumana para sa mga tuloy-tuloy at inaasahang ingay, tulad ng ugong ng makina ng eroplano, ingay ng bus o tunog ng aircon. Paulit-ulit ang mga ingay na ito, kaya kayang mahulaan at baliktarin ng prosesor ng eksakto. Gaon pa man, pagdating sa mga ingay na biglaan at hindi inaasahan, tulad ng busina ng kotse o may sumisigaw, nagiging mas hindi epektibo ang pagkansela ng ingay. Pero bakit nga ba? Hindi ba dapat tuloy-tuloy iproseso ang ingay para makansela ang naririnig? Kailangan munang matukoy ng prosesor ang ingay bago makagawa ng kabaliktarang tunog. Kahit mabilis ito, laging may kaunting delay. Bukod sa tuloy-tuloy na pagproseso ng paligid, gumagana rin ito sa pagtukoy ng mga pattern. Ibig sabihin nito, kinukuha nito ang mga alon mula sa paligid mo. At dahil dito, naunawaan nito kung ano-ano ang mga pattern ng alon na patuloy na natatanggap. Sa madaling salita, ang mga tuloy-tuloy na ingay sa paligid mo. Dahil dito, alam na ng earphone software kung alin ang ingay at nahuhulaan at na-adjust nito ang kabaliktarang alon para makancel ang ingay. Pero para sa mga ingay na pabago-bago at walang sinusunod na pattern, maaring hindi sapat ang bilis ng pagproseso at kakulangan ng pattern para makagawa ang earphone ng perpektong pag-invert ng tunog. Para mas matulungan ang teknolohiyang ito, bukod sa active noise cancellation, karamihan ng earphone na may ganito ay gumagamit din ng passive isolation. Ito ay isang magarbong termino para sa isang napakasimpleng bagay. Ang mga earphone ay umaakmang mabuti sa iyong mga tainga na lumilika ng isang totoong pisikal na harang na humaharang sa ilang bahagi ng ingay mula sa labas. Kung mapapansin mo, ang mga earphone ay may mga goma o espongha na bumabagay at umaangkop ng maayos sa iyong mga tainga. Nagsisilbi itong parang natural na harang at dahil dito, umaakto ito na parang karaniwang panharang ng tunog. Ang pisikal na harang na ito ang tinatawag nating passive isolation. Ngayon, kapag pinagsama mo ang active cancellation at passive isolation, nagkakaroon ito ng double effect na mas nagpapatahimik pa sa paligid mo. Dito papasok ang isang mahalagang limitasyon na dapat mong malaman. Para gumana ang noise cancellation, kailangan ng earphones ng kuryente. Sa totoo lang, maraming kuryente talaga. Ang mga mikropono, ang processor, at ang panloob na speaker ay tuloy-tuloy na kumukonsumo ng baterya. May mga gumagawa na nilalagay ang magkaibang tagal ng baterya ng earphones kapag normal at kapag naka-on ang noise cancellation. At mapapansin mong mas maikli ang tagal ng baterya kapag gamit ang noise cancellation. Dahil dito, hindi mo makakamit ang full noise cancellation kapag mababa ang baterya ng earphones mo. Dahil sa ilang pagkakataon, hindi na niya ma-activate ang function dahil kulang sa kuryente. Bukod dito, hindi lahat ng ingay ay kayang pantay na i-cancel. Mas madaling i-cancel ang mga mabababang frequency ng tunog tulad ng ingay ng makina kaysa sa mga matataas na frequency. Halos imposibleng i-cancel ng buo ang bulong na malapit sa'yo dahil masyadong mabilis at hindi inaasahan ang pattern nito para maproseso agad ng processor sa real time. Matagal nang gamit ng mga piloto ang noise cancellation para mas malinaw ang komunikasyon habang lumilipad. Ginagamit ito ng mga manggagawa sa maingay na lugar para maprotektahan ang pandinig nila. Ginagamit ito ng musikero at producer para marinig ng malinaw ang kanilang gawa nang walang sagabal mula sa labas. Para sa marami, binago ng noise cancellation ang mahahaba at di komportableng biyahe sa eroplano dahil nagkaroon sila ng pagkakataong makatulog o magtrabaho ng payapa. Ang simpleng ideya na gamitin ang tunog para alisin ang tunog ay napatunay ang isa sa pinakamakapangyariang inobasyon sa modernong akustika. May isang bagay kang dapat maintindihan. Ang mga frequency ng teknolohiya ay nakakalibrate para sa pandinig ng tao. Pero anong ibig sabihin nito?
Ganito kasi yun, ang naririnig ng tainga ng tao ay mula 20 hanggang 20,000 Hz. Ibig sabihin, mga tunog lang na nasa loob ng frequency na yan ang kaya nating marinig. Kapag mas mababa sa 20 Hz o mas mataas sa 20,000 Hz, wala na tayong maririnig. Pero, ginagamit ng teknolohiya ng noise cancellation yan para mas mapadali ang pagproseso. Kung saan anumang frequency na wala sa loob ng range na yan, hindi na kailangan i-cancel. Nakakatulong ito sa teknolohiya na makatipid ng enerhiya dahil gumagana lang ito sa saklaw ng mga frequency na naririnig natin. Kaya kung gagamitin mo ang ganitong klase ng earphones sa aso mo, isipin mo lang na ibang naririnig nilang frequency kumpara sa atin. Posibleng hindi rin ito gumana ng maayos sa alaga mo, gaya ng nakita ko sa ilang eroplano. Mahalaga sa amin ang iyong opinyon. Kaya kung nagustuhan mo ang video, mag-subscribe ka sa channel kung hindi ka pa nakasubscribe at i-like mo ang video. Kung gusto mo kaming suportahan sa paggawa ng ganito at iba pang content, maging miyembro ka. Tulungan mo kami sa kaunting kape, pandesal, at sumali sa aming mga video. Gusto mo bang umangat sa propesyon o matuto ng bagong kasanayan? I-scan ang QR code o i-click ang link sa description para makita ang listahan ng aming mga inirerekomendang kurso. Na yon, sabihin mo nga sa akin, gumagamit ka na ba ng earphones na may noise cancellation? Gusto ba nito? Alam mo bang ginagamit ng earphones ang tunog para i-cancel ang ingay? O akala mo ibang sistema ito? Sabihin sa akin sa komento. Sa gilid, may 2 video na dapat mong panoorin para madagdagan kaalaman at kuryosidad mo. Gusto mo bang tumulong sa amin? I-like, mag-subscribe, i-activate ang bell, at isaalam-alang ang pagiging miyembro ng channel. Mga mahilig sa engineering, isang malaking yakap, magkita tayo sa susunod na video.